And I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. So malakas na amen sa word of God. Amen? Amen! Thank you very much. May na all be seated. Last week po ay tinapos po natin ang ating medyo mahabang series na pinamaganda po natin The Remembers in the Bible series. At mula po ngayong araw na ito ay mag-umpisa pa po tayo ng panibagong serye. Maiksi lamang po ito. At ito nga po ay nabanggit na ito po ay meron namang kaugnayan dun po sa mga things that we should forget. The Forgets in the Bible series naman po tayo. So there are things that we must always remember and we should never ever forget. May mga bagay na dapat lagi nating ginugunita, naaalala, at huwag na wag nating kalilimutan. Ilan lamang po yung sa mga tinalakay natin. Sa pag-aaral po natin ng Biblia, ay marami pa tayong matutuklasan ng mga mahalagang prinsipyo, bagay, katotohanan at katuruan at kalooban ng Panginoon na dapat ay laman ng ating alaala, gunita at ating pong pinakatatandaan at hindi nga po natin dapat kalilimutan. Hindi naman, wala po ito sa banal na kasulatan ay tinutukan po rin tayo ng mga bagay that we must forget. And we should not allow them to continue to bother us and we should not allow them to torment us. May mga bagay na dapat kalimutan at huwag natin hayaan patuloy tayong kanilang bagabagin o lalo pa tayo po ay pahirapan. Nakalulungkot lamang sapagkat minsan ay kabaliktaran ng ginagawa ng mga tao kasama na at kakabilang ang mga Kristiyano, maraming Kristiyano. Yung mga bagay na dapat alalahanin, yun ang kinakalimutan. At yung mga bagay naman dapat kinakalimutan, yun naman ang patuloy pang inaalala at hindi maiwa-iwanan. So, may all these messages, yung natapos, yung dapat alalahanin, yun ang ating alalahanin, huwag kalimutan, at sa magitan ng panibagong series ito, bagamat hindi kasi mahaba nung natapos natin series, yung mga dapat naman nating kalimutan, ay naway yung ating pong sundin ang inuutos ng Panginoon gawin ito, at huwag na nating hayaang patuloy tayong multuhin. So, dito po sa panahon natin ito, no? Sa kinabibilangan nating panahon ito, masasabi natin that everyone is looking to their past to explain their problems or to excuse their behavior in the present. No, ganun po ang sistema nito eh. Ano man ang sitwasyon ngayon, laging ang sinisisi, laging ang tinuturo na dahilan ay yung nakaraan. Kaya dahil doon ay nakapokus sa nakaraan. Para ipaliwanag nga bakit may problema ngayon, gawing excuse o anumang hindi tamang ginagawa ng tao sa kasalukuyan. Kagaya sa politika, di ba? May mga administrasyon na anumang hirap sa kasalukuyang pamumuno o anumang struggle at problema ng kasalukuyang nasa katungkulan. Ang ginagawa po in order to make an excuse of their failures, to really govern well, ibiniblame sa nakaraang administration. No? Ganun ginagawa. Ginagamit nila yung nakaraan. Although we don't deny the fact na mayroong problema nga sa mga nakaraan, and yet, that is not the best way, the right way to deal with problems at the present. We will not be able to solve the present problem or situation by continually blaming it or making the past as our excuse to it. So, iyon po ang sistema ng mundo ngayon. Kung bakit ang focus ay nandoon sa nakaraan. Pero dito po sa Biblia, kung ating pong pag-uusapan, ang ating Panginoong Kristo po ay hindi lamang po inutusan tayo ng Panginoon na tigilan na yung pagbabalik-balik sa nakaraan. Kundi ang Panginoon mismo ang gagamot at lulunas
ng ating nakaraan at tayo po ay binibigyan din ng kakayanaan para mamuhay para sa kasalukuyan at maging handa para sa hinaharap. Not only for us to forget the past, but also to enable us to deal with the present and to prepare us for the future. So, bagamat ang mundo ay in-emphasize nila in looking backward, our Lord Jesus Christ, the Word of God, emphasizes in looking forward. We are now new creatures. And the Bible says the old has passed away, and new creatures in Christ, as a new creatures in Christ, we have a whole new, clean start. Meron tayong, especially when we got saved, meron tayong bagong panimula. Okay? Bagong panimula. So, paano po ba natin kalilimutan o anong bang paraan ng paglimot ang dapat isagawa natin? Ano ba inuutos ng Bible na paglimot kaugnay ng ating nakaraan? We can literally forget our past, but the point is we must learn from our past and move on. Nakikinig po. Move on. Yung pong term na forget na ginamit ni Apostle Paul dito, ang actual pong kahulugan is not regard the past as having any bearing or influence on our present spiritual outlook or behavior. Hindi po natin titingnan o ituturing ang nakaraan bilang dahilan, excuse. At maka-influensya sa ating present spiritual outlook or behavior. Kaya hindi na dapat yung nakaraan pa ang magiging influensya natin sa ating kasalukuyang pananaw at ugaling spiritual. So this is the actual meaning of the Greek word kung saan tinranslate po sa King James Version na forgetting dito po sa ating teksto, Philippians 3:30. Hindi po ito issue ng memory functions of the brain. Ang ibig sabihin, di ba may mga tao, mali naman yung attitude yung may ginawang kasalanan, may ginawang di tama sa iyo, may ginawang mali, tapos parang hindi natuto rito, parang hindi man lang nakonsensya, di ba? Ano nangyari? Parang hindi naalala yung maling ginawa niya, uulitin. May mga ganong klaseng ugali, may mga ganong klaseng tao. Uulitin lang. May iba pa nga, magsusorry, hingi ng tawad, pero pagkatapos mag-sorry, ulit-ulit lang. No? Ibig sabihin, kinakalimutan nila, pero hindi ganong klaseng paglimot ang pinag-uusapan dito. Huwag natin kalilimutan sa punto na ating ulitin lang ang mga kamalian ng nakaraan. Hindi po yun ang itinuturo dito, kundi ang issue po dito ay motivation to go beyond our history and not allow ourselves to get stuck in it. No, move on. Move on. At huwag patuloy kang matanikalaan, mabilanggo, at maging alipin ng nakaraan. Example ng ating mga nakaraang kabiguan. So, ang Espiritu Santo, banal na Espiritu, nabanggit kanina sa review sa Sunday School, the Holy Spirit gives us the strength, the power to move on. No? And no matter yung failures natin in the past, ang pag-ibig po ng Diyos ay naghatid po ng kagalingan for our past pains. Ang pag-ibig po ng Diyos ay nag-grant sa atin ng total forgiveness from our past sins. And we are allowed yung emotional freedom, to have emotional freedom. Upang magpasimula ulit, a fresh and whole new beginning. As though we had never sinned before. As though we had never failed before. Nakikinig mo? So ito po tinuturo ng Bible, no? Hindi yung turo ko, sa lahat ng lesson natin, binibigyan din natin yan, as part of our introduction, mapapansin nyo, sinasabi natin, the Bible teaches us. And once again, I will repeat the same phrase, the Bible teaches us that in Christ, we are free to experience a new life.
Old sins and painful past events don't have to rule our present experience. To be a help, to be amongst those considered as healthy spiritually ng mga tao, we must learn to move on. We must learn from the past and press on toward the future. And Christ, don't forget, is the one who gives us the power to do this. So, 4 na puntos po ito, kaya bibilisan na natin. Halos ilang minuto lang na natitira. At una po ay bigyan pansin natin yung present position na binabanggit ni Apostle Paul sa verse number 12, chapter 3, verse number 12. Then, yung personal plan naman, ang nakapaloob dito sa 3:13 na siyang ating key verse. Pagkatapos po nito, tunghayan po naman natin yung nais bigyang diin ng Espiritu Santo sa pagitan po nga ni Apostol Pablo, sa liham niya rito sa mga taga-Pilipos, sa verse 14, tapos sa chapter 4, verses 8 to 9, yung pursuing the prize. Okay, pursuing the prize. So, 3 puntos lang ito. Okay, 3 puntos lang. Okay, para mas mabilis. Okay, ready na? Bigyan pa natin yung present position in verse number 12. Babasahin ko po. Not as though I had already attained. Either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Take notice yung performance na nakapaloob po rito. Sa first part of verse number 12. Now, by the performance, hindi pa ako tumutukoy dun sa acting ng kagaya ng mga TV or movie actors. Di ba? O sinabi natin performance ng TV or movie actors, ay ito po ay, ang ibig sabihin po niyan ay hindi po sila talaga yung pinoportray nilang role. Hindi po talaga sila hindi po na talaga asal yung pinapakita nilang karakter doon sa pelikula. No? Marami nagsasabi yung isang dating sikat at namayapa ng aktor ay laging mabait at bida sa mga pelikula. Pero sa tunay na buhay daw, lalo pag nalalasin, ang sama ng ugali. No? Samantalang yung mga kontrabida niya, yung sila Max Alvarado, kahit na si Bella Flores, sa totoong buhay daw, mababait yung mga yan. Mababait yung mga yan. So bakit gano'n? Kasi siguro dahil sa itsura nila, mahusay silang magkontrabida. Actually, alam nyo, mas madali pong magkontrabida kaysa magbida eh. Kaya yun po, very effective yung pagpuportray nila ng kanilang role. Pero hindi talaga sila gano'n. At mahusay din yung mga nagpapanggap na mababait. Kaya nga yung mga sikat na artista, magugulat ka lang, may kaso si ganito, merong nakulong si ganito. Bakit? Ang bait-bait sa pelikula, pero sa tunay na buhay, masama o salbahe pala. Ang daming ganyan. Now, that is not the performance we are referring to here in our text. Okay? Hindi po yung acting like TV or movie actors. Ang pinag-usapan po natin dito, o ang tinutukoy po ni Apostle Paul when he wrote this, and of course, under the inspiration of the Holy Spirit, he is evaluating his present state of life. At ito ay by announcing the fact that at the present, he still has not arrived at perfection. Sa kasalukuyan, inaamin niya at di niya itinatatwa, di niya pinagayabang, pero buong kapakubabaan, inaamin niya na hindi niya pa naaabot yung kasakdalan ng buhay at ng pananampalataya. His performance in the present is still imperfect. Yung kanya pong pagsasakatuparan ng kanyang ministeryo, yung kanya pong paglilingkod sa Panginoon, at yung kanya pong pamumuhay bilang isang mananampalataya, ay hindi pa rin perpekto. Hindi pa rin perpekto. He hasn't been made perfect yet, but he is not what he used to be either, no? Yet, in spite of all this, God has declared him to be totally whole in Christ.
Minsan ko nang nabanggit, totoo naman, minsan nakita natin sa mga sasakyan yan, mga stickers na kalagay na I am not yet perfect. Totoo naman yan. Lang, huwag natin gagawin lisensya yan. Okay? Si Apostle Paul, he never used it as a license, kundi he used it as a challenge. No? Inani, hindi siya perfecto. Pero hindi niya ginawang lisensya yun para patuloy sa kanyang imperfection, kundi naging hamon to strive unto perfection. Nakikinig po? No? Ginawa po niyang motivasyon upang mag-improve higit sa kasalukuyan niyang kalagayan. Bagamat pinagtibay dito bilang isang Kristiyano, yung kanyang posisyon, at ito rin totoo sa ating lahat, sa ating pong posisyon sa harapan ng Diyos, tayo po ay pinasakdal na. Tayo po ay justified na. Okay? Tayo po ay saved na. Okay? Hindi po tayo striving unto perfection in order to complete our salvation, nor to make us saved. Kundi from our salvation, ligtas na tayo. Okay? Pero yung ating pong buhay sa mundo ito at ang ating paglilingkod ay hindi automatic na perfecto. Kundi ito po ay meron pang mga kapintasan, pero hindi dapat manatiling gayon, kundi dapat nating sikapin, meron tayong desire upang mag-improve yung ating buhay. Upang mag-improve yung ating katayuang espiritual. Nakikinig po, at upang mag-improve yung ating paglilingkod sa ating Diyos. So, dito sinasabi ni Apostle Paul that despite of the fact that positionally, siya saved na. And nothing can change that. Okay? Nothing can separate him, disabled to us, nothing can separate us from the love of God. And yet, despite of the fact na anuman mangyari, yung ating present, even our sins cannot change that. And yet, ang kanya pong desire, and here he is using this to encourage and challenge us to have the same thing, the same desire. Kagaya ang desire niya is to grow progressively. He is progressively growing. At ito po yung work of sanctification. The Spirit's work becoming what He has been declared. So yung posisyon niya, hindi lang manatiling posisyon, kundi kahit sa mundo ito, yung posisyon ay maging practice. Okay? Nakikinig mo? Yung pagiging pinabanal, yung pagiging pinasakdal positionally, ay maging practice, maging practical sa ating buhay. So the previous verses, dito po sa Philippians, were spent on dealing with his past, ni Apostle Paul. How he has laid the past aside, and how he now embraces a new life. But one that still hasn't become rather perfect. So pinakita niya, ito dating buhay ko eh. Ito dating buhay ko. Pero, ngayon, ang niyayakap ko na ay bagong buhay. Bilang na-saved, bilang Kristiyano. Nakikinig, bilang bagong buhay na. Bago nga, di ko inaangking perfecto na ako. Okay. So he has come a long ways and has made great progress. Kung ikukumpara yung kanyang buhay sa kasalukuyan na sinulat niya ito, sa buhay niya bago siya ma-save, napaka-layo na nung kanyang nilakbay. Napakalaki na ng kanyang progreso. Wala doon sa kanyang terribling nakaraan. And yet, sabi nga, marami pang room to go. Diba, alam natin yung kasabihan, what is the biggest room in the world? Ang pinakamalaking room sa buong mundo. May kausap? Yeah. Anong pinakamalaking room sa buong mundo? The room for what? Improvement. And he's saying indirectly the same thing. Marami pang dapat punuin. Malaki pa yung silid na dapat na mapuno, and he's preparing for to the room of improvement. Ang puntos niya rito ay simple lamang. Na-overcome niya na yung past pain. Though occasionally, his overcoming still shows itself flow. Na-overcome niya yung pain ng nakaraan,
yung struggle ng nakaraan, but occasionally, nararamdaman niya pa rin yung ano nito, no? Yung epekto nito. Naranasan niya pa rin yung, yung consequence ng kanyang nakaraan at minsan influensya nito manaka-naka. Pero sa paglipas ng panahon, kagibat ng kanyang paglago sa Panginoon at ng kanyang tamang desire, he has become strong. Pero ang iba naman, hindi na nag-improve sa kasalukuyan. Dahil sa konting tagumpay na nagawa, nalunod na, at hindi na nagsumikap pang may magawa o higit pang magawa, may improvement pa o higit pang mag-improve sa kasalukuyang nagawa o naging kalalagayan. Hindi ganon ang prinsipyong natutunan ni Apostol Pablo at prinsipyong itinuturo sa atin ng Espiritu Santo who inspired him to include this message dito sa kanyang letter sa mga taga-Pilipos, original recipient of this letter. So listen, he neither overwhelmed by past mistakes nor arrogant about progress. He simply is grateful for progress, but he seeks to experience more. Thankful siya na malaki na pinagbago niya, marami na siyang naabot, ay progresibo, pero nais niya pang mas marami pang maabot at meron pang progresibo o marami pang mangyaring pagbabago, mga dapat baguhin pa sa kanyang buhay. So Paul's performance was one of progress. Victory didn't come immediately or without effort. And he still didn't have all the answers. All he knows is that he wants to reach in reality the level of standing he has in God's eyes. No, hindi madali yung kanya pong progresibo, yung tagumpay, hindi walang effort, hindi niya alam na lahat ng solusyon at lahat ng sagot. Pero alam niya, yung desire, meron siya. Ang tiyak niya, marami pang kailangang abutin, marami pang kailangang gawin. At yun, no, hindi pa sapat yung level ng kanyang kalalagayan sa puntong yaon, sa harapan ng Diyos, meron pang pwedeng itaas, meron pang pwedeng idagdag, marami pang kailangang improve. Hindi pa yun ang finale na plano at disenyo ng Diyos sa kanyang buhay. Matutunan din natin ang ganong prinsipyo at magkaroon din naman tayo ng ganong desire. Ang puntos niya is to keep going forward but not to become arrogant. Hello? Amen. Progress is a process. Like yung faithfulness ng message natin, faithfulness is a process. Okay? And progress is a process as well. So sa second part of verse number 12, nakita natin yung pursuit dito. Yung pursuit, sabi niya, I press. Diba? But I follow after that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Or in other words, he pressed on. Sabi niya, I press on. Yung po kasi yung Greek word na ginamit dito, at itong word na ito ay ginagamit to describe a hunter and an athlete. Dalawa po yung pwedeng paggamitan ng terminong ginamit dito ni Apostle Paul. At ito po ay ginagamit patungkol sa isang hunter o patungkol sa isang atleta. Sa atleta, primarily tinutukoy ay foot runners. At ang ibig sabihin po, nung sinasabi niya rito, okay, I follow after, or I press on, ang literal meaning yan is to chase and capture. To chase and capture. Habulin at hulihin. Nakikinig? Habulin at
hulihin. So pag ginamit ito sa hunting, ang ibig sabihin, chasing down the game, yung hinahunt, and capturing it. And not quitting until you got your game. Hindi titigil hanggat hindi nahuhuli yung target. Hindi titigil hanggat hindi mahuli yung hinahunt na hayop sa mga hunters. So yun po yung ibig sabihin dito. Pag pinag-usapan naman ng foot runner, ang kahulugan ay running until you capture first place. Yung tumatakbo sa takbuhan, sa labanan ng takbuhan, paligsahan ng takbuhan, at tumatakbo, hindi para masabi tumakbo lang. Hindi for experience lang. Hindi for second place or third place, kundi ang target ay first place. That you push yourself and ignore everything else except that prize. Ang focus niya ay nandoon sa first place. Not just to finish the race, but to finish first in the race. So ito po, malinaw po ang kahulugan na sinasabi ni Apostle Paul na bagamat hindi po madali ito, hindi po madali to feel about our terrible past. Lalo na yung kaso ni Apostle Paul. Ano ba yung kaso ni Apostle Paul? Nababanggit niya po yan sa kanyang messages eh. Ano yung naalala niya? He killed Christians before he got saved. He ruined whole families of good people. He put in prison mothers and fathers who professed Christ as Lord. Hindi po madaling kalimutan. Napakalupit ng kanyang nakaraan. But now, he didn't have the time or energy to give in to his bad past. The cost of dwelling on it would have paralyzed his present walk with God. Kung patuloy siyang magmumukmok at siya ay manlulumo dahil sa nakaraan na hindi niya na mababalikan pa, hindi niya na pwedeng baguhin pa, hindi siya makapag-move on, wala siyang magagawa sa kasalukuyan. Nakapaparalyze ito sa kanyang lakad sa Panginoon. So, in order to get this message across of how he handles a dark past, he says, he just presses on. Kung may nagtatanong, paano mo nagawa na yung guilt of the past? Bagamat hindi nawawala sa iyo, pero nagawa mo, parang kinalimutan mo na, pero hindi mo kinakalimutan, pero hindi ka naapektuhan. Sabi niya, I just presses on. So there is no going back. So why waste the time trying to undo what can't be done? Sabi niya, hindi ko na mababago, hindi ko na mabuhay yung namatay. Hindi ko na mababawi yung panahon may nakulong. Hindi ko na maayos pa yung mga nakaraan. Binigay ko na ng tawad sa Diyos yan. Ginawa ko yan sa kahangalan. Ginawa ko yan sa kamangmangan. Pero, gusto ko naman, binigyan ako ng Panginoon panibagong pagkakataon. Ayaw ko sayangin ang kasalukuyan dala ng aking kabiguan sa nakaraan. So the only thing to do with past failures is to ask God for forgiveness. And then accept that forgiveness. Yan po ang problema naman. Humingi ng tawad si Diyos, hindi naman matanggap, pinatawad na ng Diyos, ayaw pang tanggapin yung patawad ng Diyos. O sa ibang sabi, pinatawad ka ng Diyos, hindi mo pa rin mapatawad ng sarili mo. You must learn also to forgive yourself. By doing so, you accept God's forgiveness. And better to forgive ourselves means we don't really believe that God has forgiven you. We must learn to forgive ourselves. We must accept God's forgiveness and move forward. Move forward. In fact, ang sabi niya dito, to press forward. Naintindihan lamang natin yung pinag-uusapang discipline dito ni Apostle Paul. Pag binigyan pansin po natin, yung ginagawa ng mga hunter or ng mga foot racer, pag Olympics, malapit na meron na namang mga ganyang paligsahan. Yung mga people who will compete have given over their lives to achieve a gold medal.
Many of them sacrificed their childhood. Sa China, bata pa lang, kinukuha na, inihiwalay na sa pamilya, ganung klase ng training doon. Mapa-atleta o mapasundalo. Nakita ko pa nga isang batang babae na baluktot yung posisyon niya at inuupuan siya ng trainer. Yung bigat ng trainer nakadagan sa kanya. Kaya para pag maging gymnast yung mga yan, parang walang buto. Bakit? Wala bata pa, may ganong hirap, may ganong sakripisyo, hinihiwalay sa pamilya. Anong target kasi? Hindi lang para magkaroon ng experience. Diba? Yan ang problema ng ibang mga coaches natin. Bagamat hindi tayo mas magaling sa kanila. Kaya ina-acknowledge natin yung sakripisyo, pero hindi maganda motivation sasabihin sa mga player natin. At least may experience kayo. Paul is not after experience. He wanted to win the gold. And that is supposed to be our motivation. Hindi lang may experience ka. Kundi yung magtagumpay. Maabot yung goal. And the goal is to have the goal, to win the goal. Everything else becomes servant to this one goal. Para sa mga atleta, para sa mga hunter. To win the goal. And if they cry over a previous loss, they must now forget it. They must concentrate on trying to win again. Diba? Yan po nangyari kami, yung tinalo ni Pacquiao. Yung British, si po kayo maputi. Si Hatton, di ba? After matalo siya ni Pacquiao, ano nangyari? Wala na. Nawala na ng pag-asa. Naging lasenggo na. Hindi na nakabalik. Di ba yan din, sino sa MMA, babae? Buti pa mag-suicide yun eh. Sino? Si Ronda. Di ba? Ano nangyari? Natalo siya. Medyo yumabang kasi, natsambahan. After matalo siya, muntik na siya magpakamatay. Pero dahil sa, nakita mo yung parang nawala ng pag-asa, lumaban ulit, natalo na, hanggang nag-retire na lang. At dyan mo naman may pagmamalaki si Pacquiao. Bakit? Diba? Nanakaut din eh. Tapos sabi ng iba, pag yan eh, lumaban pa, hindi ka na makalimutan yung knockout na yan. Sabi pa nung kay Mayweather. Natalo uli siya, pero laban uli. Diba? Sabi niya, wala na, hindi ko po pumimahin, mabangas sa mukha. Bangas sa mukha ko eh. Laban lang uli. Nanalo. Diba? Nanalo. Bakit? Kasi nandun, kung isang atleta, minsan ka lang natalo, lagi ka na lang alipin ng pagkatalo mo, hindi ka na nanalo. Kahit mahirapan ka lang manalo. Nakita natin kay Pacquiao, kinalimutan niya na yung pagkatalo. At ang tanging na motivasyon niya, gusto ko uling manalo. Hello? Yeah. Gusto ko uling magtagumpay. At naabot niya. Alam niyo, sino ba si Paul George? Sasali-sali niya sa Dream Team eh, para lumaban sa Olympics yun, di ba? Sa practice, nabali yung buto, bali yung paa. Yung tuhod, napunta sa unahan, likod. Sabi ni iba, hindi na makababalik yan. Pero ay naglalaro pa uli, parang walang nangyari. Parang walang nangyaring pilay na pa. Si Silva. Di ba? Hindi La Torre, Silvia yon. Hindi na inabot ng iba. Si Silva. Yung pagsipa niya sa kalaban niya, naka-boots. Parang atang bakal yung boots doon. Yung pagsipa niya, nakita mo yung paa nakakilabot. Gumano yung paa, bali yung buto. Sabi na iba, hindi na babalik. At least bumalik pa rin. Lumaban pa. Lumimang itong mga tao. Hindi nila hinayaan na sila ay mabilanggo ng nakaraang kabiguan. Laging meron silang desire to move on. Pero lagi silang merong desire to win. To win. So there is no time to pine over the past. Now is the moment for these athletes or hunters to live for and strive for. And so must we. Sabi ni Apostle Paul, ganun din tayo. Ganun din tayo. Isa pang punto si Apostle Paul na similar dito ay he won't become so self-satisfied with his progress today that he doesn't press on for further improvement.
even though he has made tremendous gains from his past. Hindi niya hinayaan na siya ay maging alipin matalikalaan ng nakaraan niyang kabiguan. Hindi niya rin hinahayaan na siya ay malunod sa anumang tagumpay na nakamtan niya sa kasalukuyan. He still must press on, or still hasn't arrived yet at perfection. Iba sa atin, kontento na sa ating kalagayan. Iba sa atin, wala nang drive or desire to improve. Kontento ng pa-church once in a while. Kontento na pa-tip-tip sa offering. Kontento na ikaw ang ligtas, pero may mga taong hindi ligtas. Can you imagine that? Yung indifference. Are you still not aware that some of us are indifferent? Tayo, nalulunod na tayo porque nag-church tayo, satisfied na tayo, akala natin, napaka-spiritual na natin, akala natin, mature na tayo, akala natin, growing na tayo dahil nag-church tayo. Now, attending the church is important. Pero kung ganyan lang din ang sistema mo, sa loob ng ilang taon na, at walang pagbabago, anong sabi? Walang improvement. Hindi maganda nangyayari sa iyong pananampalataya, sa iyong buhay. Imagine ninyo. Sa lugar na to, kayo taga rito Mga kaibigan nyo, mga kakilala nyo, kaya nga tayo nagba-Bible study. Hindi man kayo ang makapag-share, at least may mag-share na iba. Sister, ilang beses na tayo nangaral dito Imagine si Sister Nea pa, layo-layo na bahay, hindi naman taga rito. Nagpunta rito. To God be the glory for that. Ikaw, nandiyan ka lang Ano problema mo? Kontento ka na sa konting tagumpay. Wala ka ng desire mag-improve pa. Pagkaya nga. Bakit ako nagpo-post sa Facebook ng mga articles? One reason is, para yung mga nasa abroad, nagpapasalamat tayo dyan sila G sa message na yan, pati video, pati si Wanu, nag-aanap pa nga pag wala. Para sila makabasa. Ibang pastor nakakabasa. Ibang Kristiyano na hindi nakakabasa. Yung mga kamag-anak ko, baka maisipan nilang makabasa. Hindi ko tinatag ang lahat, iba, hindi ko, kapren. Pero ibig na puro nasa Facebook mo, pagmumukha mo at kung ano-ano ang sinishare mo na wala namang spiritualidad, wala namang saysay. Hindi ko maintindihan. Meron ibang member ng church, sinishare yung mga pinuposto. Alam niyo, Thailand, baka may kaibigan sila, naka-Facebook nila, kamag-anak nila, naka-Facebook nila. Baka sakali, babasa yung mga artikel na yun at gamitin na ito sa buhay nila. Hindi sila baliligtas na puro pagmumukha mo, dinidisplay mo ron, o mga kabuntuhan, o mga walang kwentang bagay. Bakit hindi ka mag-share? Bakit hindi ka magbahagi ng Ebanghelyo? Kung ano-ano sinishare. Nakakadispaya. Kontento ka na ikaw ay saved. Ano about that? Yung loved ones mo, yung relatives mo, yung friends mo. Shame on you. Konting tagumpay, okay, nakakwire ka, okay, nag-church ka. Lunod ka na. Hanggang doon na lang. Wala nang room for improvement. Let us emulate the example of the Apostle Paul. The Apostle Paul can get preoccupied with some success and to forget to address other needs in his life. So he will continue to press on. Huwag mong pagyabang namin, naghagawa ka ng konti. Samantalang pwede kang marami pang gawin na iba. Yung gansa pala, di ba? Goose. Kagaya ng lahat ng ibon, pag may itlog yan, dilim-liman. Ang itlog yan, minsan 12. Okay? At hindi aalis yan. Wala mga pag-aalis yan. Pero,
Ito po ang problema, pagkatapos na mapisa, hindi man sabay-sabay napipisa itlog eh. Pag namin napisa ng 3 o 4, na doon sa itlog, napisa na, at naging sisiw na, nagiging preoccupied na itong goose with her success, with these 3 or 4 hatchlings, that she will literally walk away from the other 8 or 9 eggs na hindi pa napipisa. So hindi niya natatapos yung kanyang jump. And the results are often tragic, namamatay, nabubugok, nasisira. Mas marami pa sanang sisiw. Pero nakontento na sa 3 o 4. Di ba parang galing dito, malayo naman yung hindi pa, ang binibilang na ang sisiw, hindi pa napipisa ang itlog. Ang ibig sabihin, yabang mo na. Mantala marami pang dapat gawin. Ikaw usap. What is your performance? How do you deal with your past? And how are you dealing with your present success? Listen to the message given to us to the Apostle Paul. The personal plan is in verse number 30. Anong personal plan? Verse 1, sabi niya, to be a participant. Sabi niya, brethren, I count not myself to have apprehended. But this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. In other words, sabi niya Apostle Paul dun sa mga kapatiran sa Pilipos, at hindi lang sa kanila kundi sa atin, join the club. Brethren, join the club. He now confesses his need of further progress and then shares with us the secret to how he has gotten as far as he has so that others can learn from him and his struggle to overcome his past. So, isi-share niya yung kanyang naging secret o natutunan at upang ma-overcome niya yung struggle niya sa past, para tayo rin ay matutunan at magaya parehong bagay. Now dito, hindi po nag-claim si Apostle Paul na mayroong magic formula for success. He doesn't claim that yung kanyang Damascus Road experience, tandaan niyo po ba yan, ba? As a Damascus ka, not to get saved, not to know Jesus Christ personally, but to persecute and to create great havoc, more havoc to the church. Mayroon nag-intervene ng Panginoon by God's grace, and in a miraculous way, he got converted, he got saved. Pero hindi nga kiniklaim na dahil miraculous yung karanasan ko, imagine nyo, nakakita ko ng liwanag, narinig ko ang tinig ng Panginoon, direkta ko siyang narinig. Nabulag pa nga ako, tapos milagro tanggal yung kaliskis na nagbulag sa akin. Milagroso yung aking karanasan. Pero hindi niya kining na dahil milagroso yung kanyang karanasan, wala na siyang naging struggle for perfection sa kanyang buhay. In fact, he is effectively recognizing here that one experience with Christ, even a fabulously miraculous one like yung kanyang experience, didn't end his struggle to grow in Christ. So he is very much a participant in growing up in Christ. Wala tayong parte, wala tayong bahagi sa kaligtasan. Gawa na yung Diyos yan. Pero meron tayong parte, meron tayong dapat gawin sa paglago sa pananampalataya. Sa pag-improve sa ating buhay mananampalataya. So dito sinasabi ni Apostle Paul, hindi porket apostol siya, hindi porket miraculous yung salvation niya, ay conversion niya, above na siya sa ibang mga Kristiyano. No, he is not above his brothers and sisters. He is with them in the journey. Pare-pareho lang tayo may struggle. Sabi nga, hindi siya nakakita ng magic wand that will instantly cure his past pains or cure him of evil desires. Ang kanya pong nasumpungan is the secret to maturing. And he is about to share the one thing that has helped him to
to overcome much of his task and pave the way for his growth. A growth that he is still experiencing. Listen. Balik ko. Miracles don't always solve our problems. Ikaw usap pa. Amen. It don't always solve our problems. Si Lazarus, kailan lang napag-aralan natin eh. Di ba? Ano nangyari kay Lazarus? He was, raised from the dead. Tama? Pero namatay din si Lazarus sa launan. Hindi po rin na-raise siya from the dead one time, hindi na siya mamamatay. Namatay din ho siya. Namatay din ho siya.